So mga tol, muli po magbabalik ang rising star ng light flyweight division na si Christian Araneta. Muli siyang lalaban sa December 11 at gagawin daw yan sa Cebu City. Pero ayon po sa report mga tol, hindi pa tukoy kung sino ang makakalaban ni Araneta. May nagsasabi mga tol na tune up fight lang daw yan ni Araneta. Pagkatapos, world title fight na ang next niyang laban. Kasalukuyan po kasing number 1 contender si Araneta mga tol sa IBF light flyweight. At ang kampiyon sa division na yan mga tol, ang kakapanalo lang nitong October sa Japan na si Japanese Masamichi Yabuki. Naagaw nga po ni Yabuki mga tol ang titulo ni si Binati Nushinga nang talunin niya ito sa pamamagitan ng technical knockout sa round 9. Kaya kapag naipanalo ni Araneta mga tol ang laban sa December 11, siguradong si Yabuki na ang makakalaban ng Pinoy at pagkakataon na po yan mga tol para madagdagan ang world champion ng Pinas. Sa ibang banda naman mga tol, namasyal nga po at kumain ang Team Casimero sa MOA. Nagulat nga po si Cuadro Alas mga tol nang i-play doon sa kainan ng laban niya dito kay Saul Sanchez sa Japan, kung saan tinapos ni Casimero sa loob lamang ng first round. Bukod dyan mga tol, pinlay din nga po ang laban ni Casimero dito kay Sulani Tete na tinapos naman niya sa loob lamang ng third round. Pagkatapos nga pong kumain ang Team Casimero, agad-agad nagpa-picture kay Casimero ang mga tao doon sa restaurant. Maging nga po lahat ng empleyado doon mga tol, nagpa-picture kay Casimero. So mas lalo nga po nakikilala si Casimero mga tol at mas lalong lumalawak ang fanbase niya dahil sa pakikipagkulab din nito sa mga sikat na vlogger dito sa Pinas. Sa iba pang balita mga tol, Mark Magnifico magsayo, pinagtanggol po si Carl-James Martin. May isang boxing fan po kasi ang nagkomento mga tol. Sinabing yung makakalaban daw ni Carl-James Martin sa November 30 na si Mexican Ruben Tostado Garcia isang tricycle driver lang umano. Hindi na raw nakapagtataka mga tol na matatalo lang daw itong si Martin kung lalaban daw ito sa world title fight dahil hindi pa daw subok si Martin sa mga malalakas na kalaban. So nagreply nga po dyan si Magsayo mga tol at ipinagtanggol si Martin. Wika ni Magsayo mga tol, paminsan-minsan daw kailangan daw ng fighter ng activity fight para maging active daw ito, para kapag napalaban na daw sa world title fight or title eliminator, nakahanda daw ang boksingero. Dagdag pa ni Magsayo mga tol, hindi rin daw ganun kadali na ikasa ang world title fight or title eliminator o kaya mga high level fight. Dahil minsan, dumadaan pa daw sa bidding ang mga promoters at make sure na nakapaghanda daw ang mga fighters. Kaya daw nagkakaroon ng activity fight. Bukod dyan, hindi rin daw barya-barya ang binabayad ng promoters. So nagsabi naman po itong MP President na si Sean Gibbons pagkatapos daw ng laban ni Carl-James Martin sa November 30. Ang sunod na daw na laban ni Carl-James Martin sa 2025, big fight na raw. Kaya hintayin na lang po natin mga tol na mapalaban si Carl-James Martin sa Decalibre. Kumbaga mga tol, pinapahinog pa itong si Carl-James Martin bago itapat sa mga high level opponent.